Say hi to the vlog. Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Panibagong adventure na naman po ang ating pong ginawa pagkabalik po sa bayan ng Coron at sumama tayo sa spearfishing tour ni Coach Ali. At ito ang mga buong kaganapan sa adventure namin pong ginawa. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! At muli sa lahat po ng mga bago sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para laging kasama at updated sa mga bagong adventure kagaya po nito. Ay mga adventure. Tapos ng trabaho. Dahil naman pabalik ng Coron. Tapos after kinabukasan, pagdating mamaya, pagdating ng isla. And syempre, back to reality ng ating ginagawa. Pamana ulit. So, tara. At pakita ko sa inyo kung ano yung usually na sinasakyan El Nido to Coron, tapos papunta sa isla hanggang makabalik Pamana. Let's go! At kami nga ay nagbiyahe ng mga ka-adventure at ang sinakyan pala namin pong fast ferry ay ang Atienza at meron pa pong mga iba-iba pang shipping lines ang gumagawa po ng biyaheng El Nido to Coron back and forth, maging ang Jumalia, ang Montenegro at ang Fimal shipping lines. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga ka-adventure. Of course, another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa panibago na namang adventure na gagawin natin ngayong araw. Sumama ako sa spearfishing tour ni Coach Ali kasi di tayo makaporma sa kanipo at mamayang hapon ay bababa sila native at papatonyo para sunduin ako at dadayo kami. Antabayanan nyo po kung saan kami pupunta. May bibisitahin tayong kaibigan matagal natin din na kasamang namana. Kaya ayan, ito yung ganap natin today. Nandito para tayo sa Barangay Dicabobo ng Coron, Palawan. Let's go! At pagkatapos may handa ng bangkang aming gagamitin mga ka-adventure ay nagload rin kami ng amin pong mga kagabitan at dahan-dahan na pong naglayag papunta po sa amin pong spot na papanaan. At first time ko palang makapamana dito mga ka-adventure sa Barangay Dicabobo ng Coron, Palawan. Kaya excited din ako sa mga isda na possible nating mahuli sa mga area na ito. (30 to 40 minutes po ang biyahe mula sa Barangay Dicabobo papunta sa lutang na bato na amin pong papanaan ngayong araw. So mga adventure, let's gear up. Nandito na kami sa spot. Ayan, may nakalutang na maliit na bato. Para siyang kung sa puerto susundalaga. Let's go, let's go, let's go. Ang course away. At naka-gear up na ako mga ka-adventure habang nagbi-briefing pa si Coach Ali sa dalawang Taiwanese na gustong mamana at tinuro niya lang sa akin konting orientation about sa terrain ng area at kung saan sila madalas makita ng mga pelagic sa area like tugtutuna, kingmac at mga GT. Pero iba yung akin pong napuntahang spot mga ka-adventure, sa upper side ako ng konti kaya itong mga rainbow runner yung akin pong napansin dito. At sa ikalawang pagkakataon na muling pagtatagpo namin ng mga rainbow runner mga ka-adventure ay nakapag-pull na rin ako ng trigger sa kanila. Despite of medyo palpitation pa tayo ng konti, hindi pa tayo fully ready sa ating pong paninisid. Kaya mas paganda talagang mag-exercise muna ng dry session na pag-breath hold para na sa ganun ay maging ready tayo. At syempre, warm up dive na rin. And here we go mga ka-adventure, closing the gap and pull kagad ng trigger. Good shot mga ka-adventure at siguradong hindi na makakawala itong ating kauna-unahang isda sa araw pong ito, rainbow runner or languso sa local name kung tawagin.
Bumalik ako sa bangka mga ka-adventure pagkasigaw ko ng isda dahil sumisigaw si Coach Ali pero hindi ko siya matanaw kung nasaan siya. Kaya sinubukan kong paandarin yung makina. Kaya lang nagka-problema mga ka-adventure. Nalunod at hindi namin mapaandar kaya no choice. Kailangan kong magsagwan at antayin makabalik si Coach Ali at magtawag ng rescue para sa amin. After ma-confirm mga ka-adventure ang amin pong mag-rescue ay iniwan na namin itong dalawang Taiwanese na guest kasama ni Doy at mamamana pa sila pero kami ay babalik dun sa area kung saan nakita ni Coach Ali yung mga malalaking pelagic. Ang tagal ko nakahabol kay Coach Ali mga ka-adventure at pagkarating ko sa kanya ay yan, nag-dive down na kagad siya at tumira ng King Mac kaya lang nakawala naman. Pero sa unahan lang ng konti, ayan, tinuturo ko sa kanya. Naglalakihang King Mac ang naandyan sa unahan pero hindi pa talaga ako makasisid mga ka-adventure. Kailangan ko pang magpalipas ng mahigit 2 minuto bago magsagawa ng paninisid. At dahil busy pa si Coach Ali mag-reload ng kanyang pana mga ka-adventure, finally nakapag fully recover na rin ako at nagsagawa ng paninisid at namili pa ako between King Mac and Dugtut mga ka-adventure. Pero tignan natin kung ano ang mas malapit na isda ang pwede nating makalabitan. Kaya tara, let's go! Distracted ako mga ka-adventure. Ayan, may mga naglalakihang kimak doon sa unahan pero since na malapit itong dugtutuna, ito na lang po ang kinalabitan natin despite of kinakabahan ako kasi first time kong makakapana ng mamaw na isda gamit ang reel. At since maganda naman yung pagkakatama mga ka-adventure, hindi ko talaga masyadong binigyan ng line itong dugtut tuna kasi ang tendency talaga ng isdang ito maghahanap ito ng malaking bato at mahirap niyan kung nasa malalim na area. Mas maagos po mga ka-adventure kaya talagang matindi yung aking pakikipagbuno sa kanya at pinadrag ko siya all the way hanggang makarating kami sa mas mababaw na area para mas safer ang ating pong shaft at pana. Ang isa lang sa kagandahan mga ka-adventure kapag dugtutuna ang ating pong napapana na kapag maganda ang tama tapos wag nyo siyang bibigyan ng line ay pilitin yung wag siyang makalangoy ng husto dahil po ram ventilation system ang ginagamit po nito na hindi sila pwedeng huminto at the moment na huminto po sila maaari silang masuffocate or mamatay na. Secure na mga ka-adventure ang ating kauna-unahang dugtutuna gamit itong ating 130 cm cuttlefish by Corsi Spearmaster. At syempre after ng saya at accomplishment mga ka-adventure, balik tayo dito sa mga line na pag-reel, pagpuron hanggang sa makabalik sa dating setup.
At habang ako ay nagre-ready mga ka-adventure, ayan, nag-dive na naman si Coach Ali. At chine-chase ng konti itong King Mac na dumaan pero hindi niya na-meet yung gap. At hindi rin siya nakapag-pull ng trigger. Another King Mac na naman mga ka-adventure pero hindi niya naman na-meet yung gap. Meron talagang iba't ibang pamamaraan tayo kung mag-approach ng mga isda mga ka-adventure. Nag-share ako ng konti kay Coach Ali based on my experience kung paano ako naghahantang King Mac, pero sana ay makatulong ito sa kanya the next time na mag-hunt kami. At eto, ako naman po ang sumisid at this time dugtutuna na naman po ang akin na nakita, kaya lang medyo malayo ang kanya pong distansya. Plus nasa baywang ko yung malaking dugtut na nahuli ko mga ka-adventure, kaya hindi ako makapag chase ng husto underwater at natitreaten yung mga isdang nasa paligid kasi nga may malaking dugtut na nasa aking baywang nakatali. Let's go for another dive mga ka-adventure, but this time sumubok po akong mag-ambush around 14 to 15 meters po ang lalim at ina-anticipate ko na merong dadaan something na malalaki dito kasi nga pag nasa surface tayo dumadaan yung mga King Mac, dugtutuna at mamsa. So let's find out kung meron ba tayong makakalabitan dito. Wala tayong nakitang pwedeng kalabitan mga ka-adventure, pero hindi pa rin tayo sumuko at nagsagawa tayo ng panibagong pananambang. And tignan ulit natin if meron na ba tayong mapapana by this time. At biglang lumungkot ang paligid mga ka-adventure, nawala rin pala yung agos kaya yung mga baitfish hindi na rin sobrang active, kaya after po ng dive nito ay dahan-dahan na rin kaming bumalik pabalik sa bangka ni Coach Ali. Along the way na pabalik ako sa bangka mga ka-adventure, may dumaang manigbalo, dalawang bangka at ang kagandahan lang sa mga ito ay napansin nila ako at inikutan nila ako twice at inabisuhan na aare sila ng lubid na may panabog ng isda at baka raw madaanan ako, kaya dikit daw ako ng konti sa bato para maging safe ako, which is napakalaking bagay dahil po nung mga na-experience namin last time sa Kanipo walang mga pakundangan yung mga manigbalo na nakasalamuhan namin doon, dahil kahit may namamana na mag-aarya pa rin sila tapos hindi ka man lang aabisuhan. Kaya sa mga ganong sitwasyon minsan pasensyahan na lang din kasi may kutsilyo naman kami at putulin na lang natin. Yung mga adventure yung ilak, pero sige lang, let's do another dive dahil hindi pa tapos ang araw at by this time ay nagpababaw ako ng konti, pumasok sa dalawang crack ng bato para doon po manambang at magtago kung meron bang ma-attract sa ating pong gagawing
pagtatawag sa ilalim. At dahil wala tayong nakita mga ka-adventure, pag-aahon ay nag-unload kagad na yun ng pana at balik sa bangka, and subukan nating panda rin yung makina uli at pumunta sa dalampasigan para doon maghanda ng amin pong tanghalian. Sayang, ang dami sana kanina. Ang dami sana kanina. At finally mga ka-adventure, napaandar natin muli yung bangka. Pero ganun pa man, ay nakatawag na rin tayo ng rescue. Hindi nga lang dumating ng on time, pero nakarating pa rin kami sa dalampasigan para maghanda ng amin pong tanghalian. Yeah. Say hi to the vlog. Yeah. Sashimi coach? Sashimi. Luto muna, luto-luto. Ito kami sa isla. Sensya na, medyo makala talaga dito sa isla kasi walang nagbabantay. May bahay dito, kung may mga dagadayo. Ayan. Papoy muna, papoy, papoy. Tom Jones, Tom Jones. Yeah. Thank you. 会写吗？啊？会写？没有泡水啊？有吧？我没有呢。我刚刚看见泡水了。该给完了。那纸袋呢？干嘛？我干的。我刚好看到泡水，我拿两个袋。原来是干巴哟。再涨你就可能要定下去了。Wah itu, may kulgit oh. Jadi tanggalin mo muna yung ano? Yung, Ay, mga Chinese. Taiwanese. Ha? Taiwanese. Wow. May ilang huli nila. Naman na rin yan. Kaya yung huli na yung mga lilit. Good ko. Da. Yung. Da.
Kaya tatay, dito ba sa tatay? Sundo sa amin kasi nagkakaproblema ng makina. Kaya kami natagalan kanina. Pero kung may sweeper sana, yari na no? Yari. Yari kay pagod ba? Pagod, di ba? Gagawin suka. Ay po, ito lagyan natin ng ano. Kinilaw para magkamay-kamay tayo dyan. Masarap bebe. This good. It's good. Good. Ah, lokwa. Is the fish? Diyan. Diyan na rin tayo magsasaw. Diyan o, may suka na dyan o. Narada. Here guys, guys. Oh. Kamay-kamay tayo. Hey. Yeah, eat your fish, eat your fish. Dito kayo, diyan kayo. Oh. 여기 가볼래? Reklamo na, mangang daw. Let's go mga adventure. Check tayo din saglit. Tingnan natin kung ano meron dyan. Let's go. And let's do another dive mga ka-adventure. Check tayo dito sa mababaw lang sa harapang bahagi ng area namin pong pinagkainan at dahil nakapansin tayo ng coral trout, agaran natin itong binaba at nakuha naman natin mga ka-adventure. Highfin coral trout pala mga ka-adventure ang ating po naging ikatlong isda sa araw pong ito at nagdive pa kami ng halos kalahating oras hanggang sa tuluyan na kaming mag-decide na bumalik po sa barangay ng Dikabobo kasi hindi rin namin sure kung mapapaandar pa namin pong muli, pero since na meron na kaming instructions mula sa may-ari ng bangka, magiging mas madali na yung pagkakataong paandarin namin siyang muli. At sa sisid namang ito mga ka-adventure ay inistock ko itong coral trout muli, pero this time ay leopard coral trout, pero medyo may kailapan at hindi tayo nakapag-pull ang trigger kasi kailangan na pa tayong maging precise sa ating pong gagawin para mas sigurado mahuhuli talaga natin yung target natin. Another day mga ka-adventure, manambang tayong muli and let's find out kung ano ang mga isdang nandito sa bagong area na pinuntahan po namin. Ang dami ng grupo ng mga labahita mga ka-adventure, pero hindi ako masyadong na-excite dyan sa mga labahita na yan dahil ang ine-expect kong lumapit sa akin ay yung mga bigay emperor na nandyan sa unahan ng konti kasama ng mga naglalakihang blue spine unicorn or mga original na surahan kung tawagin.
At dahil tinawag na ako nila Coach Ali mga ka-adventure, uwi na raw kami, ay nag-decide ako na magpalalim ng konti. Around almost 16 meters po at doon ako nagsagawa ng paninisid hoping na makita ko yung mga bigay emperor or mga suran na nakita ko kanina. Pero pagtingin ko po sa ibabang bahagi ay iba yung isda na papalapit sa akin kaya nag-change target agad ako. At ito ang ating pinunteriya. Ang ganda ng pagkakatama mga ka-adventure, para siyang pinako sa corals na stone shot natin, ang ating panghuling isda na hyphen coral trout din. At syempre mga ka-adventure, given yan na kapag ganito kasarap tingnan yung isda, napakasarap din ang lasa niyan. Lalo kapag sweet and sour. At eto na nga, pabalik na ako sa bangka at biyahe na. Pabalik po sa Dalampasigan. At biyahe na kami mga ka-adventure. Sa pagkakataon pong ito, hindi na nahirapan si Coach Ali magpaandar ng makina kasi naturuan na kami ng tamang diskarte nung may-ari po ng bangka. Sana magdala ka. Meron pa ako niyan isa. Matibay ito kasi. Sige lang. Lah, marang matuwang nito. Sige, dadan. Dadan. Baliktad. Wait lang. Ay di, timbangan mo yan. Ilan yan? Tipo pala yan. Timbangan natin daw. Maray plus ba? Ay, sorry. Yan o, isiro mo dun. Sige lang. Sige lang. Sige lang. Ayan. Pa. 8 lang. Halit lang oh. Kala ko 8.7 lang. 8.7. Hindi po nai, pangulam lang. Pangulam lang po. 8.7. Bigyan ko. Dito na rin sundo namin. Si Rostom. Karga ng gamit. And let's go. Ayun. Pakak. At mula naman dito sa Barangay Di Cabobo, pabalik ng bayan po ng Coron mga ka-adventure ay kalahating oras lang. Kapag van po ang ginamit na sasakyan, pero kapag motor po ay mga 40 minutes po siguro yung max. Pero ma-enjoy ka naman sa ganda ng mga overlooking view na meron dito along the way pagpunta mo sa area. At dahil kasalukuyan pong ginaganap ngayon sa Coron ang 44 Summit, ay nandito rin yung mga highway patrol group, kaya ayan, ang dami nag-aabang, ang daming mga nakapila. Lagi may checkpoint.
Dinner. See you. Okay. Dinner. See you again. Yeah. Oh, Cheers. wait. See you guys. Oh, jeez. We'll have dinner later. Time? Dito na. Nandito na ang mga nabirya. Ang mga nabirya, nakauwi na. Mga nabirya. Mga nabirya. Pagkabalik sa shop mga ka-adventure ay syempre ginagawa natin yung mga bagay na magpapatagal sa gamit natin. Maintenance syempre kailangan banlawan at si Coach Ali na pala yung naghanda ng isda po na nahuli natin na magkikinilaw, magsinigang at magsashimi siya habang ako ay abala sa paghahatid sa ating pong mga iba pang isda na nahuli na ibibahagi po natin sa akin pong mga ninong dito sa bayan po ng Coron. Lalong lalo na yung request ni Pastor Ray Maarat na tangigi. Abala si Coach Ali sa paghahanda po ng amin pong dinner mga ka-adventure dahil yung dalawang Taiwanese na kasama namin kanina ay dito rin magdi-dinner sa shop. Panis ang ano? Ang ano? What's up guys? We're back. Look, we have a soup. Uy, so tagal, bro. We have we have a kinilaw again and this one fried. Right. Sila yung kasama namin kanina naman mga ka-adventure. Okay, Coach. Thank you. Yeah. Thank you. Lunch, we have King Mac and this time we have good soup. Good tuna. Meron. Sir. Nakawan yan, sir. Kain! Kinila! Yeah. Good. Okay, oh. Mga adventure, busog ako sa cake. Eat well. We're watching the adventure. So this. Wow. Wow. So good. Good evening mga ka-adventure. Bago po tayo magtapos ay dako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment si Landoy. Top 5 po natin sila Padyak ni Ian, Luis J. Esperon, EDR TV, Leonardo Bracero, and si Julius Sierra, and sa Esperon family ng Negros, at Sierra family ng Zamboanga, Felicito Hungay, Anthony Paga, Alfie Mabalos, Jomar Fernandez, Albert Mahusay, Rolando Abraham ng Cagayo, Giovanni Joseco ng Taguig, Randy Corneta ng Surigao, Freddy Ligaspi, Neri Ricala, Israel Hipolito, Isaac Parungaw, Ireneo Diaz, Tres Labanda, Casil Salboro, Ladel Ventura Vlog, Miss Sabina Shmed, Miss Maita Purino ng UAE, Pain Expert One Life History, Miss Gina Moore, Joselito Abusejo ng Manila, Dennis de la Cruz ng Naik, Eddie Moradas, Eduardo Yunson, Idol Terso Manulat Laureo, and Timur Noranda ng Canada, Kuya Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Monet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manoloto, Miss Christine ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss Emma Gokong, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan, Miss Rosalyn Ocampo ng California, Miss Jean Agno and Miss Jean Witherspoon, Miss Abby and Pres Gamboa, Miss Edna and Tito Luis Uvugen, Miss Binos Burila ng Oceanside, California, Miss Angel Hernandez, Miss Mai and Master Rich ng California, USA, by Ray Dubibar, by Alvic and Miss Manilyn Paner and the Chicago Friends,
Rex Asuncion, Lipay Lifestyle and Byroel Paras ng Negros Bindoy, Jewel Senobalde ng British Columbia, Tita Plantita ng Pampanga, Michael Urong, Ariel Sumaya, Janjan Modena, Rafi Spearfishing, RJ Mila, Marvic Payak, Jopet Hasildo, Lloyd Adventures, Ani, Kabahar Alan, Undisputed, Tony sa Arenas and family ng Cagayan de Oro City, Michael Jantibal ng Bacoor, Marian Tihada ng La Union, Mark Agustin ng Davao, Villanueva, Acres Boy TV, Bevot Vice, Tom Cruise, Bobby Gaba, Delightful Chicken, Chad Summers ng Bohol, Silogin TV, Eric Principe, Obet ng Porac Pampanga, Eman Cayetano, Romeo Alcones and Alcones family ng San Teodoro Mindoro, Al Rubio, Fermin Tarsum, and si Dennis or Adonis Jr. Bislig. At sa mga di po natin na shoutout, we'll see you sa pong susunod na adventure.